JP, akuin niyo yan. Akuin yung dalawa yan. Yun po ang sinabi sa amin, Your Honor. There, Mr. Chair, with your permission, JM, dun sa meeting na yon, yung tanong din po ng ating chairman, ano sa tingin mo yung demeanor, yung action ni Alcantara, galit talaga? Dahil mukha ba siyang nagulat doon sa niya na-discover dahil sa iyong hindi pagpayag doon sa mga ghost projects? Galit po siya, Your Honor. So, siguro Engineer Bryce, ano yung ibig sabihin akuin? Akuin nyo dahil kayo may kagagawan o inutos sa inyo dahil alam niya? Parang ano sabi kasi ni Engineer JM, hindi talaga alam. So, sabi akuin nyo na dahil kayo may kagagawan. Ganun ba? Ang pagkakaintindi ko po, gusto pong kami lang ang managot dun po sa nangyari na yon. Kasi nga, hindi pala niya alam. Alam po. Alam niya ito? Alam mo, Your ghost Honor. projects? Alam po, Your Honor. Pero sabi ni Engineer JM, mukhang hindi dahil kaya kayo sinita at nagalit. Your Honor, discovery. Your Honor, wala po akong ikinilo sa opisina na hindi alam ng boss ko. For the record, kanina natanong yata ni Senator Bamakino, no? Talagang minsan sinasadya nyo, over-designed yung mga projects pero ginagawa nyo kung hindi substandard yung under-design para lang mas may kitain, tama? Tama po, Your Honor. So itong mga ghost, again for the record, i-reiterate lang natin, kaya nyo ginawa yung ghost dahil mahirap nang masyadong habulin, no? Dahil doon sa porsyentong nawawala, dahil na tumaas na yung tara, gaya nung sinabi mo nung huli, kaya nangyari itong ghost. Opo, Your Honor. So, Kailan nagsimula? Instruction po ni boss sa amin yan. Instruction ni Boss Henry? Opo, dahil Your Honor. mataas na, hindi mahabol. Opo, Your Honor. Kailan nagsimula yung ghost projects? 2022? Doon sa inyong distrito? Yung mga proyekto? Sa pagkakatanda ko po, mga ganun po, Your Honor. 2022. Tapos kaya ko tinatanong yung 2 weeks, no? Yung halimbawa, Mr. Chair, kasi pag may nagsingit sa GAA, walang may alam kung sino, ano ang maaprubahan kung ano yung lulusot. Tama, di ba? Hindi mo malalaman. So pag lumusot na yung GAA, pag na-publish na, ang ginagawa nyo, 2 weeks, gagawin nyo yung program of works, estimate lahat, design, planning, kinonfirm mo kanina tama, no? Bago para mapabid ka agad. Tama po, Your Honor. So hindi ba ito nagre-resulta kung bakit nagkakaroon tayo ng substandard na mga proyekto dahil siyempre madalian yan Tama. Tama po, Your Honor. Kulang po sa preparation. Kulang sa preparation, 2 weeks So Opo. ito rin ba rason kung bakit yung mga pinakita rin ni Senator Lacson sa kanyang presentation noon na may copy and paste, halos pare-pareho yung specification, halos pare-pareho yung cost, pati yung estimate, lahat pare-pareho. Ito ba nangyayari kasi nga kulang kayo sa oras sa preparasyon? Parang ganun na nga po, Your Honor, kasi parang nagiging meron lang pong pag gantong amount, automatic ito nang gamitin mong plano. Wag mo nang tingnan na actual yan para maipabid natin agad yan. So ang concern, meron na pong standard na ganun, Your Honor. So ang concern na maihabol, maibid lahat. Tama po, Your sa Honor. 2 linggo. Tama po, Your Honor. So nakakabahala to sa Mr. Chair kasi yung mga proyektong mangyayari, ganun po, no? Substandard, mamadaliin lahat, ganito nga, tsaka yung copy-paste na rin. Yung pong pagturo ng proyekto, ganun naging ka-powerful ang district office, na halimbawa po yung contractor, kayo na nagde-decide kung halimbawa, mahaba yung flood control, kayo nagde-decide kung sino ang gagawa ng portions. Your Honor, ang nagde-decide po sa amin yan si Boss Henry. Bigyan ko po kayo ng example. Kunwari may nabid po kami dito sa location A dapat. Nabid siya, then i-implement na po. Dapat po, tapos pagdating mo po sa actual site ng site A, hindi po siya magagawa kasi may problema po sa mga tao, right of way, ganun po. Dapat po doon ibabalik po yung pera noon, dapat po ibabalik kasi hindi po may tamang proseso po doon para ilipat po. Hindi po basta ituturo lang. With your permission, Okay, explain mo yung may kapis, di ba?
sa Taliptip, Bulacan. Kung paano nyo minagic yung December 17, notice of award. Opo. December 18, notice to proceed. Ganun ba ka talaga, Secretary, ganun ba kabilis yun? Between the notice of award and the notice to proceed, 1 day, pwede yun? Hindi naman to siguro. Okay. Then after 2 days, December 20, nag-progress billing, 42%. Posible bang maka 40% accomplishment after 2 days? I don't think so. Okay. Pero December 27, kasi hindi na umabot ng Pasko, binayaran nyo yung 42%. I think parang equivalent to 42 million. First progress billing. Yung ganong kabilis, Secretary, nangyari na ba yan? Yeah, this is the first time I heard about it, Okay. Your Honor. So March 14, second progress billing. Nagbayad ulit kayo ng 39.8 million. March 19, completed. Ganito nyo ginagawa yung alam mo Bryce, ito yung tinatawag na malversation through falsification. Kasi obviously, pinalsify nyo yung mga liquidating instruments. Yung tulad ng pinakita ko, Senator JB, na isang litrato yung ginamit nyo eh. Hindi nyo man lang inedit yung 2 tao doon, hindi na gumalaw between December at saka March. Andun. Ayun, 2 mama. Ito yung first billing. Ay yung second billing. Ano yan, garapalan? Hindi nyo niisip na mariresearch ito? Ganon kayo katapang para mabilis makasingil ng pera? That's one case. Isa pang case, 2 project, sabay lahat ng petsa. Sabay lahat ng petsa, walang pagbabago. Di ba trabahong tamad yan? Magnanakaw na rin lang kayo, hindi nyo pa pinuhin. Kindly explain. 185. Your Honor, hindi naman po kami makakasingil yan kung hindi po pinayagan ni Boss Henry. Yun ang tatanong ko eh. Kayo nang may gawa nito, di ba? Kasi kayo pipirma eh. Sina JP, lahat, pati yung accountant. Yun ang sinasabi ko, maliwanag na falsification. Kasi alam nyo yung mali, pero nagpipirma kayo. At hindi naman, Secretary, kindly confirm, hindi naman ma-release yung pera nang walang pirma yung DE at saka ADE.